Gusto kong magalagad kang Yesus, o magasalig sa pulong niya. Magawit magampo sa tanan nga panahon, diya sa para sa niya. Magbuhat, magampo, uban sa kalipay magbuhat kita, magbuhat, magampo, magbuhat adlaw-adlaw, diya sa para sa niya. Gusto kong magbuhat adlaw-adlaw, sa pagmantala sa pulong niya. Tudlo ang katawan sa langit ng puloy-an, buhat kining balaan. Magbuhat, magampo, uban sa kalipay magbuhat kita, magbuhat, magampo, magbuhat adlaw-adlaw, diya sa para sa niya. Magmaisugon ta sa pagsangyaw, sa pagtuman sa sugo ni Jesus. Siya magaluwas sa tanan nga musugot, sa balaang pulong niya. Magbuhat, magampo, uban sa kalipay magbuhat kita, magbuhat, magampo, magbuhat adlaw-adlaw, diya sa para sa niya. Daigo ninyo si Jehovah, dalaigo ng ngalan niya. Daigon siya sa kahitasan, sa manulundang tanan. Adlaw bulan og beton, nagayig niyang tanan. Daigan ninyo mga langit, ug sa mga bahaman. Ipadayig si Jehovah, labing taas ngalan niya. Gibayaw iyang himaya, gibayaw iyang himaya. Ang himaya niya gibayaw, sa ilo sa kalangitan. Daigo nila si Jehovah, siya nagbuhat nila. Iya nga gipahimutan, mando niya nagpadayon. Daigon siya sa kalibutan, sa dagang mga bahang. Kalayo ulan o gahon, ug sa kusog nga hangin. Ipadayig si Jehovah, labing taas ngalan niya. Paabutan ninyo ang programa sa Church of Christ nga inyong mabati sa dili madugay. I'm happy today, oh yes, I'm happy today in Jesus Christ. I'm happy today because He's taken all my sins away, and that's why I'm happy today. I'm singing today, oh yes, I'm singing today in Jesus Christ. I'm singing today because He's taken all my sins away, and that's why I'm singing today. I'm praying today, oh yes, I'm praying today in Jesus Christ. I'm praying today because He's taken all my sins away, and that's why I'm praying today. I'm living today, oh yes, I'm living today in Jesus Christ. I'm living today because He's taken all my sins away, and that's why I'm living today.
I'm happy today, oh yes, I'm singing today. In Jesus Christ, I'm praying today because He's taken all my sins away. And that's why I'm living today. And that's why I'm living today. Living today. I've been traveling here in this life with its heartache, trouble, and strife. Sometimes Satan tries to tell me to turn aside. I say, Satan, get thee behind, no returning. Ang Church of Christ kung Iglesia ni Cristo nga nagatuo sa pagkadios ni Cristo mutaniag ning tulumanon. Pabilin kita sa pagtulunan ni Cristo. Pabilin kita sa pagtulunan ni Cristo. Kini nga tulumanon gituyo aron makagiya kanato sa pagtuman sa kabubuton sa Dios pinaagi sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Sumala sa Biblia bisan kinsang magauna apan dili magpabilin sa pagtulunan ni Cristo walay Dios. Busa higala sunda kining tulumanon. Pabilin kita sa pagtulunan ni Cristo. Og karon ania ang inyong alagad. Be with me unto the end, be my Savior, guide and my friend. I'll arrive in heaven, the home of perfect love. Dalay ko ng Dios, may buntag na usab mga igsoon. Salamat sa iyahang pagpamata kanato. Lugway kinabuhi atong magamit sa atong pagpangalagad sa Ginoo una sa tanan. O usab sa atong pagkinabuhi nining kalibutan na ingon nga mga langyaw. O ginaot nga nakapasalamat na kita sa Ginoo, nakaampo na kita. O nakapanghinaot na kita sa mga buluhaton nining adlaw. Kay naunang adlaw sa simana karon, adlaw sa panagkatigom sa mga Kristohanon. O mga igsoon, wa tay mahimo sa atong tagatag sa kakaugalingon, busa kita nagsalig ra gyud ta sa unsay pagbuot sa Ginoo mga igsoon. So sa tanan nga mga kaigsunan nga sayo nagmata karon aron nga mamainit as pulong sa Ginoo. Salamat sa inyong paghatag og panahon ining sayong kabuntagon. Labi na nga medyo bugnaw-bugnaw diri sa Iligan kay medyo maulan ang atong kagabhion. Og lisod kay pagbangon ining tugnaw mga kaigsunan pero naghatag itagahin kay ato ning tulumanon nga pag alas 5 pasalamat na kita sa Ginoo nga nakamata pa kita. Daghan ang wa kamata karon mga kaigsunan. Gani unyang gabi na apon may buluhaton alang sa pag-atiman ni atong wala kamata. Og salamat ining istasyon sa Yes the Best 99.3 sa inyong mga radyo. Sa atong station manager, Sir Orlando Bulo, technician Bobby Bariga, o kang Michael Naguok. Sila ang nagapuli-puli sa pag-atiman diya sa atong istasyon mga kaigsunan. Nanukad kita karon dinhi sa atong tigumanan diri sa Phil Islon Santa Filomena. Atong tigom unyang hapon mga kaigsunan. Pero karon ni atas panahon sa gitawag og pandemic kuno. Ay planado man guni mga kaigsunan nga maingon anita aron malusno ang atong ekonomiya. Lusno na gyud kayo within 2 months, 3 months. Bagsak. Daghan ang mga dulay mga napurnada nga mga kaugmaon mga kaigsunan. Daghan po nakamatay nga kuno namatay tungod sa COVID-19 o virus. O nalibog na ang katawan. Nangahadlok na po kay doon na gidungog-dungog nga mo angkat na kita ni anang baksin o niya doon ay gitawag nga pinugsanay nga pagbakuna. Apasig manigurog pabakuna ning mga kwarog tarong nga bakuna pero para sa mga tao kato nang kinurakot nga bakuna mga kaigsunan mo na delikado diha. Kay kini ra yung bakuna wa gini gikadugang nga kaayuhan kay ato man ang nabatikdan nga bakunahan kag missile o tipdason maghihapon. Bakunahan kag para dinggi o dinggihon maghihapon. Bakunahan ka og
Usa pa ni, murag ang polio ray tarong ani sa una ba? Kay di na magyud polyohon basta bakunahan. Katong amo ang bakuna, polio ra. Ang mga tigulang kaniadto walay bakuna moabot og tag 100 ang edad. Pero pagsugod sa mga itis nga daghan ang bakuna, mugbo na lang edad makigsunan, nagdula na lang sa 50, maglisod nag-abot. Muna nga kani mga bata karon mga kabatanunan nga gikan sa 80s, taglimay bakuna mga kaigsunan. Kunya karon dungagan na pod aning kunuhay bakuna sa virus. Muna nga di gina makahatag og kaayuhan, makadaot na hinuon mga kaigsunan, makapamubo sa edad labi na yung kining umaabot nga bakuna nga gikahadlukan nga dili gid unta magpabakuna. Unyag pugson ka nawala atong mga human rights ani makigsunan kani nga tuwang kahimtang karon. Nawala tag munag labaw pas marsyalo. Hadlok tag marsyalo pero kining hitabuan na to karon labaw pas marsyalo. Labi na diri sa iligan karon. Medyo lisod kita no, nangahadlok lang mga tao muusab pa og mga tao nga mulid nga naa diha naa sa mga military service, hadlok kayo. Mga kaigsunan kay lahi ang pagdumala sa mga economist o sa mga naa sa serbisyo kay pinikito kay tanan. Marsyalo pirmi. Okay. So mauna nga ito na obserbaran mga kaigsunan no, at least nakatilaw na tag nga ingon ana di ay. So sa akong partner Rosita Villarreal sa Modal o sa akong mga kabataan Melody, Symphony og nagpaminaw sila karon. Jiho, Idril Jazz. O si Idril Jazz, abti ka na mo ni Hidri pagkahuman. Og sa itong mga silingan, Fred Losarito ang pamilya, og silang Deriada pamilya, Idi Mardi Idmar Inting Villarias pamilya, Percy Daog ang pamilya. Okay, salamat kayo. Fred Losarito ang pamilya. Sa mga sayo kay nakamata karon, sila Sister Amy Ordinisa Mihoy, nga nagalantaw karon, silang Herde de la Serna, o si Brother George de la Serna. Good morning, Brother Ed, Monmon, and Sister Rosita, and to all listeners. Happy Sunday, everyone. Cherilyn Manunggol, diya sa Oroquita. Mayong buntag, Brad Edgar, Brad Monmon, Sister Rosita, sa imong pamilya. O mayong buntag usab sa tanan nga nagapaminaw. Bayani Corpus, good morning, Brad. Salamat sa Ginoo kay naminaw ko sa pulong sa Ginoo karon. Okay, salamat, Brad Bayani. Asa ni dapit Brad Bayani, murag sa Jensan o Takurong. Okay. Good morning diya sa Takurong. Eusebio Alagano diya sa South Cotabato. Mayong buntag, igsoon watching from Matalam, dili South, North Cotabato. Will John sa Modal og si Chini. Naminaw usab sila karon. Og sa mga kaigsuunan nga dili makanhig tigumanan, ang uban karon nag-andam na sa ilang mga galamiton alang sa paghandom sa kamatayon sa Ginoo. Kay gihimo nilang pagsimba kining ato ang ilang pagpaminaw, mag-awit sila dayon maghandom po sila sa kamatayon sa Ginoo. Kay dunay mga dili pa kasulod og tigumanan karon diri sa Iligan. Tungod kay di man ta makalakaw-lakaw, walay pasahiroan, di po ta makasulod sa ubang mga kapurukan. Pero nagkaluag na no. Kay murag matapos na gini, murag katapusang Domingo karon Bradmon sa September, una pa usa. Ana pa may usa? Okay, murag ilaay na gid ang mga tao no nga lisod kayo, basig ganahan pa sila mo pa-improve ani. Ila pagyapon ipapadayon ni hinaot di na mo mawala na sa ilang utok mga kaigsunan. Ang ato pipabili na ta sa saktong protocol kanang magmas, mag-face shield baka ganahan ka. Dayon alcohol, maglimpyo, manghugas. Ana lang ay nang wala aning panginabuhi igsuon ya, wala mabuhi kahatag ra ba? Luoy kaya nga ato mga kaigsunan nga di na ta makahimo sa atuang pantrabaho. May na itong regular trabaho, pero katong mga kakatuka sama sa mga ambulance vendors, luoy kaistaran, mga drivers, mga sika drivers. Di ta ka adto-adto sa labi na kaming mga magwawali. Napurnada, pero bisan patuod, dining September makaigsunan tungod sa itong radio program, naglihok masad ang atong mga kaubanan nga mga magwawali sa mga probinsya. Sila na ang nagpaluap mga kaigsunan, bisan og gusto sa mga igsoon nga makita kita personally, kay malipay man sad sila makighimamat kanato sa diyan nakasabot sila sa mga mensahe sa Ginoo, unya gusto sila magpabaptize, ananawag na lang ta sa atong mga kaubanan nga magwawali.
Og salamat Brad Jirol ni atong 7 ka mga kalag nga nagapaminaw usab sa atong programa nga imong napaluap dayon nagpabautismo sila. Okay, karong September medyo ang atong mga improvement o matang development sa atong pagwali medyo hinay, no? Mga kaigsunan, kay dapat kada bulan doon natin mga sobra sa 10 o anak mga babautismuhan, mga 15 anak ba? Pero karon gamay ra gyud tungod sa di man mi kalakaw-lakaw. Okay? Wa gani na to matiwas sa atong tigumanan diha sa Malaigang. Hinaot nga mahumanan ni kay basig malata na tong kahoy diha. Pasilugi lang ninyo mga igsoon. Basta ang kahoy dito sa mainit nga atong ginapagabas. Wa gihapon na to matrabaho ang mga tigumanan. Ni daw din sa Bilyamin, mayong buntag, Brad Edgar ug Sister Rosita sa tanang tigpaminaw. O Happy Lord's Day. So, managkatigom kita karon, bayani ko po maligtas ba ang Church of Christ na magturo ng premillennialism? Ito tanong ng isang kapatid natin, maligtas ba kaya yung premillennialism? Brad, salamat. Hindi ang Church of Christ ang nagtuturo ng premillennialism. Ang itinuturo ng mga mangangaral sa Church of Christ ay ang kaligtasan sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Yun ang ipinangaral. Kaya iniwasan sana namin. Dapat magkaisa tayo na diyan tayo sa Ebanghelyo. Huwag yung mga naiisip ng mga preachers. Yung preachers na nagtuturo na pagbalik ni Kristo sa mundo, maghari pa siya ng 1,000 years, magtayo pa siya ng kanyang iglesia. Tapos na namin yung pinag-usapan sa leader nila doon sa Cagayan dati. Kasama ang mga Amerikano. Yung pinaka-leader diyan, alam naman nila kung sino yan. Bakit ninyo binalik na iire yung pagtuturo niyan? Baka magkaroon ng yan yung parang division. Para walang division, wag niyong ituro sa ire. Sa'yo na lang yan. Kung ibalik ko pa yung sinasabi ko na umiyak na nga yung nagtuturo niyan dahil gusto niya o hindi niya gusto na babalikan yung turo na yan. Pero hindi talaga mawaglit sa isipan nila, yung mga turo na yan galing sa Amerika yan. Hindi yan originated from the Philippines. Ang original na turo, kapatid, yung Ebanghelyo na maligtas ang tao pag makinig, mananampalataya, magsisi, tapos mag-confess, magpabaptize, tapos idagdag ng Panginoon sa iglesia. Pagkatapos niyang maidagdag na sa iglesia, diyan siya mag-behave o magginawi sulod sa iglesia. Pagkatapos magpaabot sa kang Kristo. Yung ating hope, magpaabot sa tubulahang paglaw, pagpadayag ni Kristo nga atong dakong Diyos ug manluluwas. Sa pagbalik ni Kristo, pagbalik ng ating Panginoon, siya ay tagapagligtas ng kanyang iglesia, hindi tagapagtayo ng kaharian. Yun ang ating hope, na pagbalik ni Kristo, manluluwas na siya. Dili kay magtukod pa, makigira pa, unsa pa na diha. Ang atong paglaom, nga pagbalik ni Kristo, diha siya sa kapanganuran. O kitang mga buhi, dili ta mag-una ni atong mga matay. O nangamatay. Kung dili, banhawon usab sila pag-una. Aron nga muuna sila saka dito sa langit. Pero katong mga dautan, unsa pa mahitabo ato? Banhawon gihapon. Mabasa na sa Juan nga dunay pagkabanhaw sa mga matarong o sa mga dili matarong, pero unahon ang mga matarong para muuban sa kang Kristo dito sa kapanganuran o dito sila mag-uban hangtod sa kahangturan. Dili sa kalibutan mag-uban. O dili dito sa kapanganuran, dito sa balay sa langit, muna gingon ni Kristo. John 14, muna itong paglaom. So ay na muglaom nga doon na pa'y gingharian, tukuron, buhari pag usa ka libo diri yuta. Di na mahitabo. So kana siya, anana to na siya, ayaw nag-isipa nga muna'y basihanan sa imuhang, kung di ka mutuo nga muhari pag usa ka libo diri sa kalibutan, may impierno ka. Kana mga kaigsunan, kung gusto ang mga magwaliha nga diri sila sa kalibutan, diri lang mo.
Ayaw mo uban dito sa langit. Ana lang. Huwag na kayong sumama. Ayaw ng Panginoon. Gusto namin dito kami sa lupa maghari. Kasama mo 1,000 taon. Pero kami, ang hope namin, pagbalik ni Kristo, ililigtas niya ang kanyang iglesia, iharap niya ang kanyang kaharian doon sa Ama. Doon niya ning gingharian nga mong iglesia dito sa Amahan, dili kay tukurong diri sa kalibutan. Ayaw mo paglalis-lalis, anak, mga igsuon ko nga mga magwawali. Ayaw mo pagdibati-dibati, anak. Pasagdi ninyo ng ganahan nga dinira sila sa kalibutan. Basta ako, gusto ko, di na ko ganahan aning kalibutan na. Gusto ko dito sa langit. Narana ninyo ang asa mo. Inyo bang gusto ba ninyo nga si Kristo diri magtukod og gingharian kay wa pa matukod ang literal nga gingharian? Literal di ay. Ang gingharian is spiritual, dili literal. Ug humanan na tukura ni Kristo, ug humanan nadawat sa mga balaan, natanggap na ng mga banal ang kaharian. Kaya nga sumamba na tayo, bakit? Natanggap na ang kaharian. Hebrehanon 12:28. Sa inyo, hindi pa niyo natanggap? Hindi pa niyo nakita ang gingharian? Kasi sabi ni Kristo, pag mag-born again ka, makakita ka ng gingharian. Makapasok ka sa kaharian, hindi ka pa man nakapasok. Useless lang yung baptismo. O di ba sabi sa John 3:5, except a man be born again in water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So, nakapasok na po tayo, natanggap na po tayo, kaya nga sumamba na tayo. Sapagkat natanggap na natin. Kapag sabihin mo na ang kaharian na hindi mo pa natanggap, katulad ka rin ng Romano Katoliko, na hanggang ngayon, patuloy ang kanilang pagdasal. Ama namin, sumalangit ka, nasa langit ka. Umabot sana yung kaharian mo. Di ba yun ang panaya? Amahan na mo nga nasa langit, dalaygon imong ngalan. Umabot ka na mo ang imong giharian. Ang mga Katoliko, hangtod karon di pagyud nila madawat ang giharian. Pero sa mga Church of Christ members, katulad sa nagsulat sa Hebrehanon 12:28, natanggap o wala? Basa. Hebrews 12:28. Kaya't pagkatanggap ng isang kahariang hindi magagalaw at magkaroon tayo ng biyayang sa pamamagitan nito ay makapaghahandog tayong may paggalang at katakutan ng paglilingkod ng nakalulugod sa Diyos. Sa Bisaya, sa pagkatanggap ninyo ng kaharian na hindi magiba. Di ba ano yun? Hindi magagalaw. Hindi magagalaw, dili matarog. Nadawat na ba ang gingharian nga dili matarog? Natanggap mo na ba yun? Kapag natanggap mo na, maghandog ka na. Musimba ka na. Nga may pagkatakot. Basahan sa Bisaya. Busa magmapasalamaton kita Magpasalamaton tayo. tungod sa atong pagpakadawat og gingharian nga dili matarog. Og tungod niya na ihalad ta ngadto sa Dios ang makapahimuot nga pagsimba nga inubanan sa pagtahod o pagkahadlok. Okay. Kahit nasa group ka ng premillennial, kahit nangaral pa yung preacher mo na ganyan, pero sa puso mo, hindi mo paniwalaan, maligtas ka pa rin. Kaya yung Church of Christ, hindi ang Church of Christ ang nagturo, ang preacher. Kung sino mang yung maimpyerno, yung preacher lang. Pero yung mga kapatid yan, hindi lahat yan naniniwala. Gusto rin ng mga kapatid na pagbalik ni Kristo, sasama tayo sa Kanya doon sa langit. Pero yung preacher, ayaw niya, gusto niya, Panginoon, magtayo ka muna ng kaharian mo. Kaya kayo, huwag niyong paniwalaan lahat ng mga itinuturo ng mga preacher kahit sa Church of Christ pa siya, kung ang turo niya ay mali. Kasi Church of Christ din yan eh. Yung ibanghilyo na natanggap niyan. Hindi naman sa yung nag-Bible study kayo, kasama ba yung premiers? Hindi kasama. Ang itinuturo lang nung nangaral ang mga mangangaral, yung ibanghilyo. Pag nandyan na siya sa Church of Christ, saka pa lalabas yung ibang mga turo. Saka pa lalabas yan yung mga turo na mga malalim na turo na gusto i-inject ng mga preacher. Kasi yung preacher na yan, suportado ng mga Amerikano na original ng mga aral na ano dyan, yung mga
Pero iwan ko kung ano kayang makukuha nila. Kasi yung mga preacher na yan, may background sa Baptist, may background sa Sabadista, may background sa Romano Katoliko. Hindi nila naiwan. Nadala nila mga kapatid nung sila'y nagiging kaanib sa Church of Christ. Hanggang ngayon, kahit nga dito sa atin, mayroong mga kapatid na mga wanis. Pagdating nila sa Church of Christ, nung na-convert sila, dinala nila yung pagkawanis nila. Mayroong ganyan. Kaya yung mga tinuturuan nila na kongregasyon, minsan mayroong pagkakagulo. Yung mga preacher harap, kaya sabi ni Apostol Pablo, hindi ko gusto na maraming mga mangangaral. Kasi kapag mangangaral ka, mas doble ang sa'yo, yung hatol. Doble ang imuhang hukom, anong kuan ba? Imong pananagutan. Kaya kayong mga miyembro sa Church of Christ, mag-aral din kayong mabuti. Huwag kayong tanggap kung ano yung tinuturo ng mga magwawali. Baka magwawala na rin yan kahit na Church of Christ preacher pa siya. Kaya iwasan natin mga kapatid, yung mga pagtatalo-talo, huwag mo nang masyadong laliman pa, masyado yung mga ninyo. Yung mga, kasi kadalasan ng medyo lumihi sa katuwiran, yung mga ngaral na masyado ng malalim yung pinag-aralan nila. Mas maganda pa yung mababaw. Kasi pag mababaw, stick to what is the things that saves us. Kung ano yung mga bagay na kapagligtas sa atin, doon na lang tayo. Wala tayong pumunta pa sa mas malalim pa. Mahirap umahon mga kapatid pag nasa malalim ka. Pero pag nasa mababaw lang tayo, kung ano yung nakapagligtas, yung pakikinig sa magandang balita, yun lang naman ang sinasabi ni Apostol Pablo. Mga igsuon ko sa Korinto, buot kong ipahinumdum kaninyo mga butang. Basa 15. Muro man ang mga butang nga, mga kaigsunan nga ginaluwas kita. Kanang mga butang nga makaluwas, maunay ato ang tumong. Ayaw ng, mga lalom na kayo diha. Sige, basa. 1 Corinthians 15. Yan ang mas maganda na ituturo, idasig nato sa atong mga igsuon. Okay. 1 Corinthians 15:1. Ngayoy ipinatalastas ko sa inyo mga kapatid ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral sa inyo na inyo namang tinanggap na siya naman ninyong pinanatilihan. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Ano ang ipinangaral? Maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya ng walang kabuluhan. Ano ba yun? Yung itinuturo ni Apostol Pablo na nakapagligtas. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. At siyang inilibing at siyang muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Yun ang nakapagligtas. Huwag na yung mga malalim pa na mga bagay na minsan nagiging cause of division. Yung mga bagay na hindi natin maintindihan, ihang mo lang muna, ihang mo. Hindi naman tayo hukman. Bahin anang mga butang nga di mo masabtan. Kung doon na kay mga butang nga di mo masabtan, ihang lang sana siya. Kay doon ay mga butang nga lisod sabton, matod pa ni Apostol Pedro, labi na sa mga sulat usab ni Apostol Pablo. Doon ay mga butang nga lisod sabton. Kung dili kay nimo masabtan, ayaw na siya himuag cause sa atong pagbahin-bahin mga kaigsunan. Kay dili na mao ang source o matawag na to nga butang sa atong kaluwasan. Kay kung mahimo na gani ang division tungod ana, mga butang nga maguba ang relasyon ninyo sa imong igsuon, kung maguba naman gani tungod anang mga butang nga dili man gyud na siya pang kaluwasan, pang ano lang man na siya, pang dagdag ba sa imong kahibalo, mas may magtuon ta. Pero usay do na mo gyud pagtuon bitaw mga kaigsunan nga makaguba na hinuon sa relasyon, mawala ang gugma. Namo na siya. Nahimo nang pagbahin-bahin. Dito na natamo laban hinuon sa mga magwawali, dili na tamo laban diha kang Kristo. Kay dito ko sa iya, mas maayo to siya. Diri ko kay mas maayo ni siya. Dili nguna na mga igsoon ha. Salamat kayo sa mong pangutana.
Okay, good morning sa lahat ng mga kapatiran diyan, lalo na sa inyo Brother Ed Anmon og ni Sister Amy o dinhi sa Mihoy, maayong buntag mga igsoon og Happy Lord's Day. Ang atong tiradahan mga igsoon dili ang atong mga kaubanan sa Church of Christ. Ang atong tiradahan kay nakita nako dunay mga nag-unay mga magwawali sa Church of Christ tungod say nagpalabuanay sila sa ilang kahibalo. Imbis ka dito ta mag-focus mga igsoon labi na dito sa Facebook. Dito ta mag-focus sa mga taong wala pa diha sa iglesia. Kamo naman hinuoy nag-unay. Oh, dili maayo na mga kaigsunan. Nini variasyon mayong buntag mga brad, ayos kayo ang inyong background murag naamos Manila. Okay? Salamat igsoon. Okay. Johnny Bato, good Sunday and good morning brothers. Bayani Corpus. Okay, once again. Jocelyn sa Usami City, good morning Brad Edgar. Brad Monmon, salamat sa dugang kinabuhi ug maayong buntag prod. Brad Jiro Lagasca. Okay, padayon yung tigom diha, no? May mo kay di makay mo lockdown diha. Lucille Tangyan Pauline sa Buroon, may buntag mga igsoon, Brad Pat Peregrino diha sa Tuminobo Church of Christ. Okay, mag-uban taon niyang gabi Brad Pat, no? Okay, sa tumakauban sa funeral service katong dunay mga motor. Mga igsoon na to, kisa. Di sa alas 4 ta mugikan. Kaya ang curfew na to mga igsoon alas 7. So, magserbisyo ta dito sa panimalay ni Dr. Romeo Lamasag. Bisan abo na lang mga kaigsunan ang ato makita dito. Ato lang yapon dasigon ang pamilya ni Dr. Romeo Lamasag, silang Kyle, silang Romilo, kisa pa to, mga kaigsunan na to, ang mga pamilya ni Dr. Romeo Lamasag. Dayon, wapo kabalo kanos ang lubong. Urag 3 days ang atong funeral service. O, kinsa itong makahigayon sa pag-uban, uban ta. Magserbisyo ta, dasigo na to ang atong mga kaigsunan nga ang ilang amahan mitaliwan na ngadto sa laing kalibutan. Total human naman to siya human na daw og disinfect dayon wala mapoy haya diha kuha naman pero kato si Dr. Romeo Lumasag ang sakit ato complicated na to tigo edad-edara na pud siya, na siya high blood, na siya diabetes o mao na makigsunan nga nahibalo naman ta karon nga halos tanang sakit puro man gyud murag COVID murag lang makigsunan ana pero ato lang gyapon siyang ati manon kay dugay naman ta si lakaw-lakaw ning iligan nga wa man o nakabalo naman ta nga kanang COVID limusito ray katapat og kanang asin nga maligamgam nga imong igargol na ikaon ni kag limonsito automatically mamatay na ng kun unsa man ang sipon o ubo nga murag bukatol na imong tutunlan murag kag mapagaw ana na lang na dayon dahil luy-a dayon makaigsuonan inom-inom kag salabat walay COVID o suka abutangan dukduka nimong ahos imno nimo tag sa kutsara buntag udto hapon wa na makaigsuonan pinakasimple kay tanana. Okay. O Richie Pepito kani niagi man hilanat kani basta-basta pon. Karon maay man kayo. Tumiaging bulan. Okay na Brad Richie, maayong buntag Brad Ed, Brad Monmon. Og sa tibok nimong pamilya sa tanang kaigsuonan, si Brad Monmon gilantan mo ganin itong mga milabay adlaw. Wala man lagi karon. Pero magpasikap ka, COVID ka dito. Ana na makaigsuonan. Mga silinga na mo diri, daghan man gipang pislango, labi na karon nga nagulan-ulan, init, na pislangoon kay. Good morning Brad Pat. Happy Lord's Day. Okay. Unya og magpa-check up kag hospital kay na kay laing sakit tingali. Dunay uban magpatuli pero gisip-on pag kuan ana, COVID na siya bisag patuli ra. Marilo Bios Fuentes, Bihasa. Okay, good morning. Gerald Jimenez, maayong buntag mga kaigsunan. Salamat sa mga pangumustahin nato mga kaigsunan. Sister Geraldine Peregrino, Jerry kung Tricia Dayan o Mibot Barsaluti, Bergie Barsaluti. Good, kung mahimo, Brad, kita na lang ang muadto kay dili pwede magdaghan. Mao ba? Kita lang sa Brad Pat. Sige, kahit ka lang tulo. Di ta magdaghan kay bawal magudron. Pareha sa una Brad Pat ba? Nagdaghan ta dito sa digkilaan. Tingala oy. Sige man kaigsunan katong gusto mo ba ayaw lang sa kami lang sa dito ni Monmon kami tulo ni Brad Pat. Okay, abi na kong pwede ra Brad Pat. Okay, hibalo ka man karon nga lockdown pa manggihapon ta no. Salamat. Okay, itong padayunon mga kaigsunan, let us continue our study about sa tithes katong akong wali ni atong miagi, no? Sa mga kapatid natin sa Luzon, Rubina Bindanyo, magandang umaga rin diyan at saka kay Renato Tungol at kay Lynn Villarias.
yung pagbigay ng ikapo, mga kapatid. Kay Brad Fred sa Modal, thank you sa imuhang mga greetings sa gabi, Brad Fred, sa Radio Iligan. Uy, kang Brad Maki Luyaw pala. Magandang umaga, Brad Maki Luyaw, at sa iyong gusto ipaambit ba itulong dito sa ating programa para pagpadasig sa mga listeners nato. Kasi si Brad Maki Luyaw, may produkto po ito, yung spicy palapa, yung sa, ano ba yun, Brad Mon? Yung McQueen's Delicacy. Thank you, Brad Maki Luyaw. Sabi niya, mayroon tayong account sa YouTube, di ba, Brad Mon? Ano ba yung account natin, Brad Mon, sa YouTube? Ha? Edmond Harmony. Nandun ang lahat natin ng programa, mga programa natin, gusto nyo i-replay, makikita ninyo sa account namin sa Edmond Harmony. Anong title, Brad Mon? Church of Christ Radio Program. So, pwede ninyo i-subscribe iyon, mga kapatid, para, at saka i-like ninyo, i-subscribe ninyo para lahat ng mga bago naming update o yung mga update namin sa program at saka yung mga lakaw-lakaw na to, i-vlog na to, aron nga makita sa lahat ng mga kapatid. Yung mga subscriber, doon kami kukuha, sabi ni Brad Maki, doon tayo kukuha ng gusto niyang magbigay ng gift sa mga subscriber din natin, mga kapatid natin na mag-subscribe. Siya na ang magpadala upang matikman ninyo ang spicy palapa. Maganda ito sa COVID, mga kapatid, kasi puno ng vitamins and minerals itong spicy na palapa niya. Galing sa pure sibunjing at saka chili. Ang paggana sa inyong pagkain para lalakas yung natin, yung enerhiya at yung stamina at immune system. Ganyan, mga kapatid. Pag wala kang ganong kumain, magpalapa ka, di ba masarap? Pero matikman iyan ng ating mga subscriber. Tuwing every week, iyang nakita ninyo na na yan, yung parang yan, Melbourne? Yung ganyan ang lalagyan niya. Magbigay siya ng isa sa mga subscriber. Bubunutin natin, Brad Mon. Parapol daw. Sabi ni Brad Maki, para makapagbigay, hindi niya mabigyan lahat. Pero, at least, makapagbigay siya kahit isa-isa tuwing linggo. So, mag-subscribe kayo doon, mga kapatid. Baka minsan, dito sa atin, yung mga magtanong, i-raffle din natin, Brad Mon. Pero, yan lang ang natin. Yan lang ang maabot natin. So, sana, i-subscribe ninyo iyon, tapos ma-replay ninyo ang programa natin, at isa na kayo sa mabigyan ng spicy palapa from McQueen's Delicacy. Okay, thank you, Brad Maki, sa iyong gift para sa mga kapatid natin. Okay, patuloy tayo. Ang pagbigay ng ikapo, kasi akala kasi ng ibang mga pastor o mga grupo ng relihiyon, yung mga pastor kadalasan, yung mga founders, na ang Pangginoo, mga kaigsunan, pang Diyos, ay pangganansya. Magkaroon sila ng magiging mayaman sila. Ayon sa mababasa natin sa sulat ni Apostol Pablo sa 1 Timothy 6:15, basa? 6:5. 1 Timothy 6:5. Pagtataltalan ng mga taong masasama ang pag-iisip at salat sa katotohanan, na pag-akala na ang kabanalan ay paraan ng pakinabang. Akala nila pakinabang. Okay, Jean Pipito Banggis, good morning also. At saka kay Romeo Balansag, parang pumunta yata, parang doon ako sa ngayon, no? Sa Pindugangan. I-try natin. Pindugangan, no? Brother Rolando de la Piña. Magandang umaga rin dyan, Brother Rolando de la Piña, at saka sa iyong pamilya. Okay. Pangpakinabang. Yung iba nagtuturo para sa pangpakinabang, pangginansya. Ang tithes, mga kapatid, o pagbigay ng ikapo, pag-aralan natin mabuti po ito. Dahil nagiging talamak po ito sa mga denominasyon. Dito sila kumukuha ng kanilang pangkabuhayan. Pero kung iniutos lang iyan ng ating Panginoon, bakit hindi natin ipatupad? Kaya dapat mag-aral din tayo kung utos ba yan ng ating Panginoon? Ibinigay ba yan ng Panginoon sa mga apostolis upang ituturo sa kanyang iglesia?
kung ito'y utos sa panahon natin ngayon, ipatupad natin. Pero saan ba ito iniutos? Ang Biblia ay gamitin natin, mga kapatid, ng wasto. Kapag hindi mo magamit ng wasto ang Biblia, magkaroon ka ng doktrina na hindi ayon sa kagustuhan ng Diyos. Sabi ng 2 Timothy 2:15, study to show thyself, approve unto God, a workman needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Kung hindi mo rightly dividing ang katotohanan, magiging wrongly dividing po yan. Mali na pagkagamit. Ang unang tao ng Diyos, kasi itong mayroon ako napakinggan na isang tao, pag sabing tao, mankind daw yun. Anthropos, mankind, kaya lahat na yun. Wala silang pag-aalintana na ang Diyos ay nag-select kung sinong tao, hindi mankind. Mga kapatid, mankind, lahat na daw yun ng tao. Man lang po, people. Kaya mayroon people. Kasi dito sila nagkakamali kasi sila pag makarinig sila ng tao, dahil ito'y utos daw ng Diyos sa tao, yun na. Saan nila mababasa yung Malakias? Malakias, Bradmon, 3Gs ba yun? Basa? Diyan sila nagkakamali kasi sabi nila, tao ka, Brad, o hindi ka tao? Kapag tao ka, mankind ka, dapat tutupad ka nito. Basa. Malakay 3:10, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig, upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay, at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit, at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid kalalagyan. Sabi doon, mayroon pa yung tao doon eh. Makapagnakaw ba ang tao sa Diyos? O ganyan. Makapangawat ba day ang tao sa Diyos? Yan. Brad, kung tao ka, basa. Sa 8, nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakaw ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. O kapag ang tao daw ay hindi magbigay, nagnakaw daw po yung tao. Tapos, drive sila dito. Tao ka, Brad, o hindi? Tao. O bakit hindi ka magbigay? So, magnanakaw ka. O, yun ang katuwiran nila, mga kapatid. Kaya hanggang daw ngayon, nagpapatuloy kasi tao pa rin daw tayo hanggang ngayon. Kapag tao ka, kailangan magbigay ka. Pero sinong mga tao ang sinabihan ng Diyos? Sabi niya, hukbo. Yung hukbo ng Israel, hindi hukbo ng lahat ng tao. Hindi nagsabi ang Biblia na nakawan ba ng lahat ng tao ang Diyos? Wala namang lahat ng mga tao. Kundi tao. Mga kapatid, sa English basahin mo, kung mankind ba? Wala namang mankind yan. Basa. Will a man rob God? Will a man rob God? Hindi sinasabi, will all men rob God? Ang lahat ba ng tao ay makapagnakaw sa Diyos? Ninakawan ng lahat ng tao ang Diyos kung hindi sila magbigay ng ikapo. Piniga kasi nila, mga kapatid, ang katotohanan upang maipalabas na ang utos ng pagbigay ng ikapo ay para sa lahat ng tao. Ang utos sa Diyos ng panahon na yan para sa kaliwat ni Jacob sa ibalik mo, ipatras mo. Sa 3:6. Sa 3:6. Sapagkat ako ang Panginoon ay hindi nababago. Kaya't kayo, o mga anak na lalaki ni Jacob. Yun pala ang mga tao na yun, mga anak na lalaki ni Jacob. Ang nagnakaw. Manakawan ba di ay ng tao ng Diyos? Sino ang tao ng Diyos doon? Ang tao ng Diyos sa panahon ng Israel o sa panahon ng Lumang Tipan ay mga Israelitas, mga Hudyo, mga Diwis. Sila ang tao ng Diyos.
Tayo, hindi pa tayo tao ng Diyos noon. Tayo yung mga hintil. Malayo sa Diyos. Hindi tayo katauhan sa Diyos kaniadto. Dili ta tao sa Diyos. Nagkamali kasi minali nila ang verse. Ginawa nila nga pagsabing tao, mankind, pag mankind, lahat na yan. Mankind ka. Tao ng Diyos, people of God, o mga hukbo noong unang panahon. Mga Israel, mga kapatid, kapag hindi natin gamitin sa wasto itong kasulatan, magkaroon tayo ng kamalian. Ngayon, kanino nagsalita ang Diyos? Nagsalita ang Diyos noon sa panahon ni Moises, kay Moises. Ngayon, sa panahon ni Kristo, ang Diyos ay nagsalita sa pamamagitan ng kaniyang anak. Hebrehanon 1:1-3. Ang tanong, kanino ibinigay ang utos na magbigay ng ikapo? Kailan nag-umpisa yung utos? Sa panahon ng mga Israelitas. Pero sabi nila, sa panahon ni Abraham Brad, nagbigay na ng ikapo. Ang tanong, may utos ba? Oh. Sa panahon ni Abraham, sa Genesis 14:17 up to 20, nagbigay si Abraham kay Melchizedek ng ikasampung bahagi ng kaniyang mga samsam. Hindi naman sinabing income. Mga inagaw niya, gikan sa pagkikipagdigma. Hebrehanon 7:4, nagbigay si Abraham walang utos. Kaya ang tanong dito, ang Diyos ba ay may utos para sa mga Israel? Mayroon. Kaya nag-umpisa ang utos sa pagbigay kay sa panahon ni Moises para sa mga Israel. Sa 1 Samuel, ang mga hari, 1 Samuel 8:10 up to 18. Basa daw. At isinaysay ni Samuel ang buong salita ng Panginoon sa bayan na humihingi sa kaniya ng isang hari. At kaniyang sinabi, ito ang magiging paraan ng hari na maghahari sa inyo. Kaniyang kukunin ang inyong mga anak at kaniyang ilalagay sa kaniyang mga karo at upang maging mga ngabayo niya at sila itatakbo sa unahan ng kaniyang mga karo. At kaniyang mga ihahalal sa kaniya na mga kapitan ng lilibuhin at mga kapitan ng mga lilimangpuin. At ang iba ay upang umararo ng kaniyang lupa at umani ng kaniyang mga aanihin at upang gumawa ng kaniyang mga sangkap na pangdigma at sangkap ng kaniyang mga karo. At kaniyang kukunin ang inyong mga anak na babae upang maging mga manggagawa ng pabango at maging mga tagapagluto at maging mga magtitinapay. At kaniyang kukunin ang inyong mga bukid at ang inyong mga ubasan at ang inyong mga olibuhan sa makatuwid bagay ang pagkamabuti sa mga yaon upang mga ibigay sa kaniya ang mga lingkod. At kaniyang kukunin ang ikasampung bahagi ng inyong binhi at ng inyong mga ubasan at ibibigay sa kaniyang mga punong kawal. Parang tax. Ang mga hari humihingi ng 10% tax sa lupa. Si Jacob, nangako rin na magbigay siya ng ikapo. Wala ring utos ang Diyos. Doon may ikapo, utos ng hari. Si Jacob, nagbigay ng ikapo, walang utos din ang Diyos sa kanya. Genesis 28:16 up to 22. Nangako si Jacob na magbigay ng ikasampung bahagi doon sa bahay ng Diyos. Ang tanong, saan ngayon ang bahay ng Diyos? Ha? O saan ang bahay ng Diyos ngayon? Sa panahon nila Jacob, doon sa bahay ng Diyos. Pero ngayon, saan ang bahay ng Diyos? O yan mga kapatid, ang bahay ng Diyos ngayon ay iglesia. Pero, ang ikapo noon sa panahon ni Jacob, hindi iniutos sa kanya. Nagbigay siya sa kanyang sarili lang mga kapatid. So, pang-apat na punto. Deuteronomio 4:22-26. Ang utos, okay, basahin mo, Edmond. Deuteronomy 4:24 up to 26. 4:22. At 22.
Kundi ako'y nararapat mamatay sa lupaing ito. Ako'y hindi nararapat tumawid sa Jordan. Ngunit kayo'y tatawid at inyong aariin ang mabuting lupaing yaon. Manag-ingat nga kayo, baka inyong malimutan ang tipan ng Panginoon ninyong Diyos na kaniyang pinagtibay sa inyo, at kayo'y gumawa ng larawang inanyuan ng kahawig ng anumang bagay na ipinagbabawal sa inyo ng Panginoon o sa iyo ng Panginoon mong Diyos, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay isang apoy na namumugnaw, mapanibughuing Diyos nga. Pagka ikaw ay nagkaanak at nagkaanak ang inyong mga anak at nagluwat kayo ng malaong sa lupaing yaon at nagpakasama kayo at gumawa kayo ng larawang inanyuan ng kahawig ng anumang bagay at gumawa kayo ng masama sa paningin ng Panginoon mong Diyos upang mongkahiin ninyo siya sa kagalitan, ay aking tinatawag ang langit at ang lupa upang sumaksi laban sa inyo sa araw na ito, na kayo'y maglilipol na madali na walang pagsala sa lupain na inyong tinutungo sa ng pagdadaan sa Jordan upang ariin. Hindi ninyo mapatatagal doon ang inyong mga araw, kundi kayo'y lubos na manlilipol. So yun ang mga pinagbabawal sa mga Israelitas noon. So kasama din ang ikapo, kasama rin ang mga bawal na kanilang gagawin doon sa lupa na kanilang pupuntahan. Mayroon silang halad sinunog o yung mga handog na susunugin. Kasama ang mga ikapo. Deuteronomio 12:5 up to 16, mataas. So yan ang isulat mo na lang yan. So kapag may ikapo, mayroon ding handog na susunugin. Deuteronomio 20:16 up to 15, may ikapo taon-taon na ibigay para sa mga bao o mga balo o mga ilo o sa mga dumuluong. Ato na nagibasa last week mga kapatid, na sino ang kakain sa ikapo? Mga ilo, balo, mga saserdote, mga Levites. Yan ang purpose bakit nagbigay sila ng ikapo mga kapatid. Yan ang purpose. Taon-taon at mayroon ding every 3 years. Ang tanong natin, saan yung every week? Saan yung every 15? Saan yung monthly? Yan ang tanong. Bakit naghumingi kayo weekly? Kapag income mo ay weekly, kukuha ng weekly sa ikapo sa weekly. Pag 15 days, may sahod, kuha ka naman ng ikapo sa 15 days. At saka kung buwanan, kukuha din ng buwanan. Kaya, mali yung ginagawa ng mga pastorato na ito mga kapatid. Wala sa utos. Ang utos na ang mga Kristohanon o mga Kristiyano ay magbigay ng ikapo. Sa Numeros 18:21 up to 32, ang ikapo utos para sa Israel, para sa mga Levites, dahil wala silang mapanunod. Wala sila'y bahin ba mga kaigsuunan? Ang pagbigay ng ikapo para sa mga Israel, Proverbio 3:9, bakit sila nagbigay? Proverbio 3:9. Basa. Proverbs 3:9, parangalin mo ang Panginoon ang iyong tinatangkilik at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Upang magiging maparangalan nila ang Diyos. Ganyan. Maparangalan nila ang Diyos sa kanilang mga income o mga abot sa ilang yuta. Ibinigay sa kanila ng Diyos ang utos na yon upang maparangalan ng mga Israelitas ang Diyos sa kanilang panahon. Ganyan. Pero, mas labaw o mas mataas ang pag-ibig kaysa ikapo, mga kapatid. Sa panahon ngayon, ito na. Sa panahon ngayon, hindi na marangal yung nagbibigay ng ikapo. Alaot na. Basahan na Brother Mateo. Alaot kamo mga iskribag, mga parasiyo. Naghatag mo sa ikapulo sa inyong ibarbuy na. Ug sa uban pa, mga anis, mga kumino.
alaot man hinuon mga kaigsunan. Sa kaniadto marangal. Pero para kay Kristo ngayon, hindi na. O basa. Mateo 23:23. Sa aba ninyo mga eskriba at mga parisiyo, Aba, kaluoy ninyo. mga mapagpaimbabaw, Mm. sapagkat nangagbibigay kayo ng ikapo ng yerba buena at ng anis at ng kumino, at inyong pinabayaang di ginagawa ang lalong mahahalagang bagay ng Hindi kautusan. para lalo. Yung pagbigay ng ikapo, hindi na yan lalo ngayon mga kapatid. Ano ang mas lalo ngayon? Na pagbibigay. Ang mas lalo ngayon, yung pagbibigay na dikta ng iyong puso. Saan yung mababasa, Brandon? 2 Corinthians 9:6. Yan ang utos ng iglesia ngayon. Utos para sa iglesia. Ayon sa mga apostol, kailan tayo magbibigay? Ang ikapo ibigay taon-taon. Sa bawat pangatlong taon, magbigay ka ng ikapo. Pero walang weekly. Dati kasi mga kapatid, isang beses lang po sila magsamba doon sa tabernakulo upang mapatawad ang kanilang mga kasalanan. Magdala sila ng mga hayop upang susunugin. O, yun ang taon-taon para matabunan ang kanilang mga kasalanan. Pero ngayon, anong mas mahalaga, Branmon? 2 Corinthians 9:6? 2 Corinthians 9:6, datapot sinasabi ko, ang naghahasik ng bahagya na ay mag-aani namang bahagya na, at ang naghahasik ng sagana ay mag-aani namang sagana. Magbigay ang bawat sa isa ayon sa ipinasya ng kaniyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Masaya ka bang nagbigay? Masagana bang nagbigay? Iyan ba ang ipinasya ng inyong puso? Dapat ngayon magbigay tayo mga kapatid sa Panginoon tuwing unang araw ng Sanlinggo. 1 Corinthians 16:1. Yan ang tamang pagbibigay. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sana mapaluap ninyo ang pakikinig araw-araw sa ating programa dito sa Yes the Best 99.3 sa inyong mga radyo. At maraming salamat sa ating station manager Sir Orlando Bolo, Technician Bobby Bariga. Kininyong alagad, Brad Edgar Samudal, Brother Harmony Samudal, manamilit kaninyong magpasalamat. Ang Diyos magauban, magapanalangin ka tanan. Salamat usab Jerry Cabrillo sa tanang kaigsunan, Brad Saturnino Villarias, Marcelo Lacuna, ug sa tanan nga mga kaigsunan nga nagapamati karon ug bisan pa sa mga wala nato greet mga igsoon, mayong buntag gihapon kaninyong tanan nila ni James Armada, o may pagminaw ni Di Variacion, o sa mga kaigsunan diya sa Tilapas, Linamon, silang Quirino Villabir Habagat, si Asher Kalipayan, o si Brother Leonardo Aguirre, o Marcila Mananuis, Arman Kayamanan, o Kayaman, o Ronaldo Cupriros Robante, Marilo Puentes Arbiol Biasa. Dalay ko ng Diyos, mayong buntag kanatong tanan. Pagkatahon gyud ni Kristo o kahibulungan, ang gugma niya kanako, ang gugmang walay tupong. O pagkatahon, o gawitan ta siya. O pagkatahon, sa iyang gugma kanato. Ang iyang duha miagas, kini alang kanako. Dugo niya ang giula, aron kita maluwas. O pagkatahon, o gawitan ta siya. O pagkatahon, sa iyang gugma kanato.
Gipasan niya ang sala ko dito sa Kalbaryo. Giantos niya ang kasakit, ug siya nagpakamatay. O pagkataong, o gawitan ta siya. O pagkataong, sa iyang gugma ka nato.